Nagkupra nga po pala yung bayaw ko at ito nga po yung partner ko ay tumulong na rin sa kanya. At dahil nga po last day na nila ngayon na kung saan ay maglulukit nga po sila nitong mga niyog sa bao, kaya ito ako at sumama na rin sa kanila para kahit papaano ay makatulong naman ako. Medyo may karamihan kasi itong niyog na kailangan tanggalin nga po sa bao, kaya ito at kasama din namin dito yung dalawa kong pamangkin na binata, partner ko, tsaka syempre yung bayaw ko. Kasama ko din pala dito yung anak ko tsaka isang babaeng pamangkin ko, at dahil nga po hindi naman sila kaalaman sa paglukit ng niyog, minsan inuutusan namin sila sa naaayon po sa nakakaya nila. At least hindi sila pasaway sa pagsama nila dito sa amin at kahit papaano inauutusan na sila. So ito na nga po, at itong kaganapan na to ay kaninang umaga lang na kung saan medyo maaga-aga po yung pagpunta namin dito sa area na kung saan nga po ay nagkupra nga po itong partner ko tsaka bayaw ko. Mga bandang alas 6:30 nga po pala kami pumunta dito para nga po asikasuhin na itong naluto na niyog. Maliban nga po sa niyog na luto na kung saan aasikasuhin nga po namin ito sa paglugit, meron pa pong nakasalang na kung saan patuloy pong inaapuyan. Bago nga po pala ako pumunta dito nagdadalawang isip nga po pala ako dahil syempre 5 buwan na nga po akong buntis at yung paglukit nitong mga niyog kailangan mo talaga ng pwersa, pero ganun pa man ito at sumama pa rin ako. At dahil hindi naman mapakali itong katawang lupa ko, ito nga at natuluyan na nga sa pagsama dito, at tingnan nyo naman yan, naglulukit na nga po ng niyog. Syempre pinapakiramdaman ko din yung ginagawa ko kung kaya ko ba or hindi, at dahil nga kaya ko naman kaya ito at nagpatuloy pa rin ako sa pagtulong sa kanila. Ewan ko ba itong katawang lupa ko hindi talaga makatiis na walang ginagawa, at hindi rin makatiis na nakatingin lang sa mga kasama na may ginagawa at gusto din talagang tumulong. Buti na lang talaga at hindi po ako masilan sa pagbubuntis ngayong second trimester ko, dahil nung first trimester ko talaga abay grabe talaga, akala mo talaga lantang gulay na lagi na lang nakahilata sa higaan. So ayan na nga po, at siguro mga bandang alas 12 nga po namin natapos yung paglukit ng niyog, kasama na po yung nakasalang kanina. Nalukit man namin lahat ng mga niyog, pero ganun pa man meron pa rin po na hilaw, kaya ito at naisalang po ulit. Hindi na rin pala kami umuwi sa bahay at dito na rin po pala kami kumain ng aming tanghalian. Sa part ng videong ito ay tapos na nga po pala kaming kumain ng tanghalian. Buti na lang din talaga at meron silang duyan dito, kaya nakapag-relax naman ang buntis. Mag-aalauna na rin siguro ito ng hapon, at ito nga po at inutusan na po yung mga bata para hakutin nga po itong mga niyog doon sa kabila at mailagay na nga po sa sako. At nautusan pa nga ako ng anak ko dyan na videohan ko nga daw po siya, kaya for the go vinidyohan ko na. At dahil nga po mainit na po sa area na kung saan ako nagduyan ito, at pinalipat ko nga po ito sa partner ko. Ang ending siya din ang sumakay dahil napagod din daw siya. Lingkad is the key. Guys, so for today's video, nandito pa rin kami sa gubat. Kakatapos lang maglukit ng niyog, pero hindi pa naman tapos yung niluluto. Niluluto pa. At dahil hindi pa nga luto yung huling salang ng niyog ito, at ang buntis ay nag-relax muna dito sa duyan at napaka-fresh nung hangin. And fast forward, ito nga po at naluto na nga po yung huling salang ng niyog, kaya ito at inisikaso na po nila. Nilagay na rin po nila ito sa sako. Habang ako naka-relax pa rin sa duyan dahil syempre hindi ko naman kaya yung ginagawa nila. Nung hindi naman ako buntis, kaya ko namang gawin yung mga ginagawa nila, pero dahil ngayon nga po may kalakihan na po yung tiyan ko, sorry po sila dahil hindi ko na po magagawa yan. At sa gawaing pagkukupra ay sanay na sanay naman ako, dahil ito po yung kinagisnan ko nung kabataan ko. Kasama ko po yung papa ko tsaka mga kapatid ko. Natatandaan ko pa nga nung kabataan namin kapag nagkupra yung papa namin tapos maibenta na nga po itong kupra, abay sobrang saya namin dahil syempre marami na kaming bilin sa papa namin pag pumunta na siya ng palengke. So syempre yung mga batang nakaranas lang din ito ang nakaka-relate. Sige nga, kung nakaranas ka nito, ikwento mo naman yung karanasan mo na hindi mo makakalimutan hanggang ngayon. So ito na nga po at natapos na nga po nilang mailagay sa sako yung mga niyog, at ito at hinakot na rin po pala ng partner ko tsaka nung bayaw ko papunta doon sa kalsada. Meron naman sanang tulay na pwedeng daanan nila, kaso nga lang hindi kinaya, kaya dito na lang sila tumawid. At dahil dalawa lang din sila ang nagkupra, kaya dalawa lang din sila naghakot, at hindi naman kalayuan itong pinaghahakutan nila. 6 nga po pala na sako yung nagamit nila dito sa mga niyog, at ito nga po yung tulay na tinutukoy
tinutukoy ko sa inyo na pwede naman sila ditong dumaan kaso nga lang hindi kaya. Nang natapos na nga po nilang hakutin itong mga sinakong nyog ay syempre umuwi na rin kami. Yan lamang yung kaganapan ko ngayong araw and that's it for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. Bye!